than any other. Oh, lift him up and shout his name over all, over all, over all. We exalt the name of Jesus in this place. Oh, we worship you. Oh God, oh God, our praise goes up. Your reign comes down. Oh, your presence, Lord. Hallelujah. We exalt the name of Jesus in this place. We thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, continue to move in our midst, Lord. Speak to our hearts this morning. We will continue to sing praise and worship. You deserve it, Lord. You deserve it, God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. You're worthy, worthy. Oh, let's sing a song. Thank you for the cross, Lord. You say thank you. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Oh, you say thank you. Thank you for the nail-pierced
blood of Jesus. Thank you for the love of God. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa. Nagkaroon kami, Panginoon, ng kalayaan, magpuri, sumamba, dahil sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong habag, Panginoon, na aming tinatamas sa araw-araw. Lord, we thank you for the blood of Jesus. You are worthy, oh God. Oh, yes, we say thank you, Lord. Oh, yes, Lord, thank you, Lord. Come on, church, open your mouth, you say, thank you, Kanina, nag-pray si Pastor. What caught my attention was that nung sinabi niya for the business sector, sabi niya, let the businessman seek your face para ang kanilang mga gagawin ay maging kaaya-aya sa inyo, something like that. Nagkataon na actually, kagabi, tagal na akong actually, hindi ito dapat. Kasi, Palm Sunday ngayon eh. Dapat tungkol sa palaspas. Di ba? Kaya lang, hindi yun ayaw eh. Hindi talaga, hindi sumwak. Hindi nagswak sa gusto ko yung pinagawa. So, seeking the faithful God. Yung verse na gagamitin natin ngayon ay yung Psalm 27 verses 7 to 10. Kung saan nakalagay na, hear my voice when I call, Lord, be merciful to me and answer me. My heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me.
Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, God, my Savior. Though my father and mother forsake me, Lord, the Lord will receive me. Bago tayo magsimula sa talakayan, bago natin pag-aralan, ano ba ang ibig sabihin ng mga verses na yan, mga phrases na yan, manalangin muna tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sinasamba ka namin, Ama, dahil kayo ang aming Diyos. Ang Diyos namin na buhay. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Kayo lamang ang aming sasambahin dahil wala kayong katulad. Kayo ang nag-iisang Diyos sa aming buhay. Ama, pinupuri ka po namin. Pinupuri ka namin dahil sa inyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Minahal nyo kami kahit na kami ay makasalanan. Hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinabayaan, bagkus kahit na kami nagkasala, kahit na kami ay tumalikod sa inyo, hindi po kayo, ni minsan, hindi po kayo tumalikod sa amin. Kami po ang tumalikod sa inyo. Kamangha-mangha po, kapuri-puri ang inyong pagmamahal sa amin. Kaya purihin natin ang Panginoon. Panginoon ng mga Panginoon, ang Hari ng mga Hari, ang dakila sa lahat ng dakila. You're the best, Lord. You're the best of the best, the greatest of the greatest, the highest of the highest, the holiest of the holies. Lord, there is none like you. Wala po kayong katulad. Kaya ang aming pagpupuri at pagsamba, pagluluwalhati ay para sa inyo lamang. Ama, dinggin niyo po ang aming panalangin. Hinihingi po namin sa inyo na patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. Alam namin na hindi kami naging perpekto sa nakaraang mga araw, sa nakaraang linggo ng aming buhay. Patawarin niyo po kami, Ama. Linisin niyo ang aming mga puso nang ito ay maging handa sa pakikinig ng inyong salita. Linisin niyo po ang aming mga puso nang sa ganon ang pagtatanim ng binhi ng inyong salita ay lumago sa aming mga puso. At nang ito ay mamunga at pwede naming maipamahagi sa iba sa pagdating ng panahon. Ama, linisin niyo po ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa mga nagawa naming kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin. Patawad, Panginoon. Patawad po. Ama, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng favors na binigay niyo sa amin. Maraming salamat sa protection at sa safety na ibinigay ninyo sa amin sa nakaraang linggo. Hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinabayaan, kaya walang nangyaring di ka nais-nais sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Ama, sa lahat ng provisions na binigay nyo sa amin. Hindi po kayo nagkulang sa amin. Bagkus, parati pong sobra ang ibinibigay nyo sa amin. Salamat po, Ama, sa pagkain, sa damit, sa shelter. Ama, kayo po ang nagpo-provide sa amin ng lahat ng ito. Kaya maraming salamat po. Salamat din para sa patnubay at gabay na binigay nyo sa amin. Salamat sa ilaw na ibinigay ninyo sa aming daan. At hindi kami naligaw ng landas, hindi kami lumiko ng landas. Ang landas na aming tinahak, sinunod namin ang ilaw na inyong ibinigay. Landas patungo sa inyo. Maraming salamat po. At Ama, hinihiling po namin sa inyo na sa mga sandaling ito, huwag niyo pong
hayaan na magtagumpay ang kaaway na magbigay ng kahit na anumang disturbance sa aming pakikinig ng inyong salita. The enemy will do everything, Lord. Lahat gagawin niya para magkaroon ng disturbance, para kami ay magkaroon ng kaguluhan sa aming isipan at ang hindi kami makapag-concentrate, hindi namin maituon ang aming pansin, ang aming atensyon sa pakikinig ng inyong salita. Ama, dinggin niyo po ang aming panalangin. Hear our voice when we call, Lord. Be merciful to us and answer us. This we ask and pray in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen. Okay. Muli po, ang verse natin is yung Psalm 27 verses 7 to 10. Yung Psalm 27, sinulat po yan. Sigurado ako na sinulat yan ni King David kasi ang umpisa nun is of King David. Okay? So, traditionally pero hindi ko sinasabing lahat. Ang Psalms, karamihan, ganito na lang para safe tayo. Karamihan sa mga Psalms ay sinulat ni Haring David. Okay? Traditionally, King David is attributed, as the author of many Psalms found in the Bible. David is known as the significant figure in the Old Testament. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa kanya? He is actually said to be the man seeking God's heart. Di ba? So, David is known as a significant figure in the Old Testament, particularly for his role as king of Israel, as a poet, and musician. So, ang psalm kasi, pag sinabi nating psalm, ito ay mga poems, actually poems yan na it is turned to songs. Okay? Kaya may mga awitin sa mga simbahan ngayon na hango sa psalms. Okay? Tulad nung The Lord is my shepherd, Psalm 23. Di ba? So, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, maraming mga psalms. And then, many of the psalms are traditionally associated with events or sentiments in David's life. So, yung Psalm 27, pangyayari ito sa buhay ni Haring David. Okay? So ano yung mga lessons natin sa verses? Okay? Lessons from the verses. Una, it is a call for divine intervention. Sabi nga, hear my voice when I call, Lord. Be merciful to me and answer me. So dito, the psalmist o si David, begins by calling upon the Lord. So yung verse 7, he begins by calling upon the Lord, asking God to hear their voices and respond with mercy and favor. So, tayo man, di ba, kapag nananalangin tayo, gusto natin na sana, Lord, dinggin niyo. Kaya nga, sa dulo, dinggin niyo ang aming panalangin. Ito ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus. Because we pray in all earnestness. Okay? Now, this demonstrates King David's trust in God's ability to intervene in their situation and provide assistance. Naniniwala actually kahit nung hindi pa siya hari, tinutugis siya ni King Saul, nagsulat siya ng psalm. Nagsulat siya ng psalm kasi parte yung buhay niya yun eh. Actually, most of the psalms that he wrote are actually about his life. Okay? Na kung iisipin natin, applicable din na gamitin natin sa panahon natin ngayon, sa buhay natin ngayon. Okay?
So, next, yung call for divine intervention. Sa verse na ito, mapapansin natin kung ang time team na panalangin na talagang sabi pa nga, tagos sa puso. No? Tagos sa puso yung kanyang panalangin. Time team na panalangin ni Haring David para pakinggan ng Diyos ang kanyang mga hinaing at pagsusumamo. Kung tutusin, dapat tayo ganun din. And pag meron tayong gustong hingin sa Diyos, we can actually quote this. Pwede nating i-quote yan. Halimbawa, meron tayong gustong hingin sa Diyos. Iano nyo, sabi nga sa Psalm 27 verse 7, "Hear my voice when I call, Lord. Be merciful to me and answer me." Pwede nating gamitin ang mga Bible verses sa ating panalangin. Di ba? Ipinakita sa atin ni David na kahit siya, kahit siya, yung taong naghahanap sa Diyos, na meron din siyang ganung pagnanasa, meron ding panahon sa kanyang buhay na para bang tipong ang layo ng Diyos, parang siguro, tingin ko, meron siyang ipinapanalangin na siguro matagal na, hindi pa rin nasasagot. Kaya sinabi niya to, na hear my voice when I call, Lord. Dinggin niyo ang aking boses. Pakinggan niyo ang aking hinaing. Maawa kayo. Sagutin niyo ako. Kung minsan, kasi kahit tayo, di ba? Meron tayong mga panalangin na parang ang tagal na, parang sabi natin, yung kanta na, natutulog ba ang Diyos? Di ba? Sometimes we feel that God is not present. We feel, pero hindi ko sinasabing God is not present. We feel na ang layo niya sa atin. Di ba? So, pansinin natin ang kanyang pagkabalisa para siya'y marinig. Ang mga Pariseo, kapag nananalangin sila, wala silang pakialam kung naririnig ba sila ng Diyos. Mga Pariseo yon, no? Kasi basta para sa kanila, pag ako naririnig ng mga tao, okay na yon. Kasi narinig ako ng mga tao. Wala silang pakialam kung marinig sila ng Diyos o hindi. Basta ang gusto nila, naririnig sila ng mga tao kapag sila ay nananalangin. Kaya nga kapag sila nanalangin, malakas ang kanilang boses and they think, kung di ito yung church, gusto nila nandyan sila sa gitna at ang lakas ng boses nila para nga naman sikat. Di ba? O sabihin natin, self-centered sila no? Naakit ang kanilang sarili sa kanilang sariling kapalaluan. No? Gusto nila sila yung nasa sentro. Pero hindi naririnig ng Diyos ang kanilang panalangin. Hindi sa bingi, no? Hindi sa bingi ang Diyos. Pero hindi diringgin ng Panginoon hindi dinidinig ng Panginoon ang mga panalangin ng mga Pariseo. So wag tayong manalangin na tulad ng Pariseo. Wag nating tularan ang mga Pariseo. Ang panalangin ay hindi lamang isang tahimik o isang bagay sa isip. Ito ay isang naririnig na petisyon. Okay? Ito ay isang naririnig na petisyon. Mula sa krus, si Jesus Christ mismo, di ba? Mula sa krus, yung panalangin niya, isinigaw niya pa. Ang sabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. And that is a prayer. Napakalakas.
Ngayon, in my prayer life, there are times that I do silent prayer. Talagang sa isip lang. Parang tulad ng pag nasa jeep ako, hindi ko kailangan hindi ko kailangang magdasal ng malakas. Baka mamaya sabihin ng mga tao, ay, nabubuang na to. Di ba? There are times that you have to pray silently and only in your mind. Okay lang 'yon. But then, as much as possible, when you pray, mas lalo na kung yung gabi, mas lalo pag gabi na kayo na lang mag-isa before you retire, speak na kahit na yung ikaw lang ang nakakarinig. But it is, kumbaga, if I am going to copy the words from the Bible, an aroma pleasing to the Lord. Di ba? Sa Numbers, maraming ganyan. Sa Numbers, sa Exodus, sa Numbers, Deuteronomy, meron ba? Hindi ko pa natatapos ang Deuteronomy. Pero, sa Exodus at saka sa Numbers, Leviticus, marami niyan. An aroma pleasing to the Lord. Okay? So, yung panalangin natin na sinasabi natin, na binabanggit natin ng yung may naririnig na words galing sa atin, gusto yan ng Panginoon. Mag-isa na lang naman tayo eh. So, speak. Kahit na yung ikaw lang nakakarinig. Kasi baka mamaya, sa lakas ng boses mo, nagising lahat ng tao sa bahay nyo. Huwag naman. No? So, yung ganong klaseng panalangin, gusto yun ng Panginoon. No? So there are times that we have to know when we are supposed to speak, when we are supposed to pray using our minds only, and when we are supposed to pray na may naririnig talagang words galing sa atin. Hear my voice. Kaya nga sabi, hear my voice. Pag walang voice na naririnig sa atin, paano magkakaroon ng katuparan nito? Di ba? So, hear my voice. Now, next. After that divine intervention, ang next natin dyan ay desire for intimacy with God. At yan ay nasa Psalm 27, verse 8. Nasa verse 8 na po tayo. My heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. King David, or the psalmist, expresses a deep longing to seek God's face and presence. This signifies a desire for intimacy. So, when you seek the face of a certain person, it actually signifies a desire for intimacy and communion with the divine, acknowledging that true fulfillment and security are found in God alone. Parang sabihin natin, Pastor, aminin nyo, mahal nyo asawa nyo, di ba? And, when you actually would like to seek intimacy with your partner, you actually seek the face. Tama? Yung mukha ang hinahanap natin. Ganon din yung kay David. No? Ganon din yung kay David. My heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Bakit? Because yung paghahanap natin sa mukha ng Panginoon, it actually shows our desire for intimacy, for relationship, for a communion with the divine, and acknowledging that true fulfillment and security is found in God alone. Now, seeking the face of God represents a longing for a personal relationship with the divine. It's about desiring closeness and intimacy with God, much like one would seek the face of a loved one to engage in a conversation and spend time together. Diba?
if you seek the face of God, it simply means that you wanted to communicate with Him. Gusto nating mag-build ng relationship sa Kanya. Yun lang yun eh. Period. Di ba? Sa verse na ito, my heart says of you, seek His face, your face, Lord, I will seek. Sa talatang ito ay itinuturo sa atin kung gusto nating marinig ng Panginoon ang ating tinig, kung gusto nating marinig niya ang ating boses, tulad nga nung nakalagay doon sa verse 7, kung gusto nating marinig ng Panginoon ang ating boses, dapat tayong maging maingat sa pagtugon sa Kanyang tinig. Di ba? Hindi pwede yung, tayo na lang, salita ng salita, tayo na lang, tayo na lang, wala. Ay, mamaya ka na, Lord. Ako muna. Ako ano yun? I me, my mind na lang? Wala lang, sige Lord, magsalita kayo. Dapat tayong matutong makinig sa Kanyang salita. Makinig sa Kanyang salita. Nasaan ba yung salita niya? Sino sa inyo ang nagdala ng Bible niya? Pakita niyo. Pakita niyo sa akin. Nagdala ng Bible. So, paano kayo kakausapin? Di ba? Paano kayo pa kakausapin ng Panginoon kung wala kayong Bible? Kung yung boses niya, hindi nyo dinadala. Wow! Gusto nyo kayo pakinggan pero ayaw nyo siyang pakinggan. Okay ka lang. Diba? If you want God to listen to you, you have to listen to Him. Hindi yung one way na lang, one way communication. Ano ka, radyo? Diba? Dapat telepono. Hindi radyo. Telepono. Nakikinig ka, makikinig siya. Kasi pag radyo, hindi mo naman pwedeng sabihin sa radyo, oo nga, no? Ganun. Hindi mo pwedeng kausapin ng radyo. Kasi tatawagin kang Mr. T. Di ba? Dapat tayong maging maingat sa pagtugon sa tinig ng Diyos. Magdala ka ng Bible. Minsan, siyempre, sabi nga, may media, di ba? Yung Bible ko kasi nasa cellphone na. Okay, that's fine. Kung yun na talaga ang in thing ngayon, that's fine. Pero basahin mo. Huwag yung, may Bible ka. Nasa cellphone ko, Bible ko. Okay, fine. Yung Bible nasa cellphone mo. Tanong, kailan mo huling binuksan yan? Pinagmamalaki mo na meron kang Bible sa cellphone. Fine. Pero nabuksan mo na ba siya? Nabasa mo na ba siya para marinig ang tinig ng Panginoon? Kailan mo huling binuksan yan? Kung sinasabi mo sa akin na nasa cellphone ang aking Bible. Kailan mo huling binuksan yan? Baka 2020 pa. Nung in-install mo siya. At masyado ka pang eager na magamit yung app na yon. Tama ba? 2020? 2010? Honestly, meron din akong Bible sa cellphone. I seldom use it because I use the actual written word. Okay? Dapat ang isang tunay na puso, tunay na dapat nag-uumapaw sa kalooban ng Diyos. Okay? Desire for intimacy with God. Pansinin natin yung utos. Yung utos na yan para sa lahat ng mga banal. Okay? Anong utos dyan? Seek His face. Hanapin ninyo. Hanapin ninyo. Pero, nagawa na ba natin? Nagawa na ba natin? Isang tanong lang ang ibibigay ko sa inyo. Kailan nyo huling ginawa yan? Huwag nyo na sagutin. Ayoko malaman. It is between you and Him. Okay? Ang iyong mukha. Hanapin ninyo ang mukha ng Diyos.
Ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hahanapin. Your face, Lord, I will seek. Ang tinig ng Panginoon ay napaka-epektibo kung saan ang lahat ng iba pang mga tinig ay nabigo. Bigo lahat ang ibang tinig. Bakit natin nasabi na tagumpay ang epektibo ang tinig ng Panginoon? Kailan nagkaroon ng Bible? At hanggang ngayon, bestseller siya. Hindi natin pwedeng sabihin na yung purpose-driven life, yung libro ng purpose-driven life, sabi nila, that is the bestseller. Asan yung purpose-driven life na libro? Nabibenta pa ba siya hanggang ngayon? Hindi. Nung unang nalimbag ang Bible, naging yan? Hanggang ngayon, nabibili pa rin yan. Di ba? So, anong bestseller? Yung kay Tim Clancy, yung author ni Tim Clancy, Harold Robbins, o si Agatha Christie, ma-author sila. Pero they cannot outsell the Bible because the Bible is the Word of God. And maraming mga tao ang gustong marinig ang salita ng Diyos. Kaya, ang lahat ng tinig, ang iba pang tinig, liban sa tinig ng Diyos, bigo. Okay? Sa phrase na ito, my heart says of you, seek His face, your face, Lord, I will seek. Sa phrase na ito, itinuturo sa atin na kung gusto nating marinig ang tinig ng Diyos, dapat tayong maging maingat. Hindi natin, kasi minsan, yung tinig na naririnig natin ay hindi galing sa Diyos. Gagayahin ng kaaway ang tinig. So we have to be very, very, very careful. Yun bang boses na naririnig ko? Sa Diyos pa rin ba yan? I'm going to give you an example. Meron akong panalangin sa Panginoon. Meron akong hinihingi sa Kanya. Matagal ko nang hinihingi sa Kanya. And then, lately, may nagsasabi sa akin, eto gawin mo, na kung titignan natin, tama talaga doon sa hinihingi ko. Pati yung paraan, tama talaga. Pero may isang bagay, may isang aspeto na off. Okay? So, sabi ko, hindi ikaw yan, Panginoon. Hindi ikaw yan. You have to be very, very keen. Kung yun bang kumakausap sa'yo, ay yung Panginoon o hindi. Because the enemy is going to do anything and everything. Lahat gagawin niya para kayo malansi. Kasi kung titignan natin, hindi naman kasalanan eh. Kasi tugon yun sa aking panalangin. Pero somehow, somewhere, kung talagang pag-iisipan mo, ako, may boses ako narinig, na, pwede ito. Sige, gagawin ko. I was actually supposed to do it. Kaya lang, halimbawa, kinabukasan ko dapat gawin. Sa gabi, nung magpe-pray ako, Nagpasalamat na nga ako kasi ibibigay na sa akin yung request ko eh. Nagpasalamat na ako. Pero, parang bulong lang o parang pumasok lang sa isip ko. Isang salita lang. Tapos sabi ko, nga no. I did not do it. The following day, I did not do what I was supposed to do. Kasi kung hindi, naloko ako.
we have to be very, very careful about the voice that we are hearing. Okay? Actually, binibigyang diin ang kusang loob at hindi natitinag na pagtitiwala na sumamba. Okay? My heart says of you. Kusang loob. Hindi natitinag na pagtitiwala. Gaya ng nabanggit, ang tahasang pagtitiwala sa Diyos na ito ay isa sa mga matibay na elemento na kung tutusin ito nagpapahiwatig ng pagkakaisa ng buong Psalm. Kasi yung Psalm 27, maraming verses yan eh. Yung 7 na nga tayo nagsimula, wala yung 1 to 6. Di ba? 7 to 10. And then may karugtong pa yan. Okay? So, we have to be very careful. No? We have to be very careful. Okay, next. Pangatlo, dependence on God's help. Ang sabi dito sa 9, do not hide your face from me, do not turn your servant away in anger. You have been my helper, do not reject me or forsake me, my God, my Savior. So, si Haring David na nagsulat nito, the psalmist acknowledges God as their helper and Savior. Parati naman eh. God is our helper. God is our Savior. Para bang, so, if God is our helper and He has been our helper, pag sinabi natin has been or have been, ibig sabihin, hindi yan pangkasalukuyan. Nagsimula yan noon pa. Diba? So, ito has been my helper, my Savior. Ibig sabihin, we are, ine-emphasize nito ang dependence natin sa Panginoon. Okay? Dependence on God's intervention and assistance in times of trouble. Now, the last time that I stood in here, ang topic ko was challenges of faith in times of trouble. Okay? So, in times of trouble, we need God's intervention. Kailangan natin ang intervention ng ating Panginoon. This highlights the psalmist's recognition of God's role as a faithful and reliable source of support and deliverance. God's role as a faithful and reliable source of support and deliverance. So, kung iisipin natin, no? Sabi diyan, do not hide your face from me. Yung third line is, you have been my helper. Yung ibig sabihin ng itago ang mukha ay ang pagtalikod nito ng may sama ng loob. Para bang tayo, di ba? Kapag meron aminin nyo ang hindi umamin may kasalanan. Pag meron tayong mga kinaiinisang tao, di ba ayaw niyong tingnan yung mukha? Hanggat maaari kasi, magkakasala ka lang pag nakita mo siya, you begin to, sabi niyo, dyan na naman siya. Kung ano-ano, minsan nag-curse pa tayo. Tama? Aminin niyo. Because there was a point in my life na meron akong naging kasamaan ng loob dito sa Calendola. Pag nakikita, malayo pala, nakikita ko na siya, iiba na ako ng way. Nangyari sa akin yun, kaya alam ko. At alam ko na nangyari din sa inyo yan. Nangyari, hindi ko sinabing nangyayari o mangyayari. Kasi we are already Christians, we are matured Christians, therefore this is not supposed to happen anymore. Di ba? So, hindi ayaw nating makita yung mga taong nakasakit sa atin. Pero ang pabor ng Diyos ay madalas na ipinahayag sa pamamagitan ng
pag-angat ng liwanag sa kanyang mukha sa sinumang nalulugod na nakatingin sa kanya. So God always, yung kapag hinahanap natin yung mukha ng Panginoon, ibibigay niya yung kanyang liwanag sa sinumang nakatingin sa kanya, sa sinumang naghahanap sa kanya. Kung tutusin, ang kabaligtaran nito, yung ang kabaligtaran nito ay ipinahayag sa pamamagitan ng pagtago ng mukha. Kung ayaw pakita, di tinatago. O sa pamamagitan ng pagtalikod nito. No? Pagtalikod nito. Tayo, kung tutusin, hindi naman tumalikod ang Diyos sa atin. Pag tayo nagkasala, ang Diyos nakaharap sa atin. Andito tayo. Nung wala pa tayong kasalanan, hindi pa tayo nagkakasala sa Kanya, magkaharap tayo. Ngayon, nung nagkasala tayo, syempre nahihiya tayo dun sa pinagkasalaan natin. Tumalikod tayo. Tayo ang tumatalikod. Kaya hindi natin nakikita yung mukha ng Diyos. Di ba? Kasi tayo ang tumalikod sa Kanya. Hindi siya tumalikod sa atin. Tayo ang tumalikod sa Kanya. Okay? Tayo ang tumalikod sa Kanya. Dapat nating tandaan yun na hindi ninais ng Diyos na tumalikod sa atin. Pero, eto nagagalit ang Diyos. So, totoo yan. Nagagalit siya at nagpaparusa siya. O, di ba? Yung kwento ng Israelites sa Exodus, umalis ng Israel, ang sabi is, kapag from Egypt to Israel, lalakarin mo yon, walang isang buwan. Pero ilang taon nilang ginaygay ang disyerto. 40 years silang naglakad. Bakit? Nagalit ang Diyos sa kanila eh. Gumawa kasi sila ng revolta, mga Diyos-Diyosan nila, and they actually offered, no? Nag-offer pa sila ng mga sacrifices. So nagalit. Kasi sabi nga niya, I am a jealous God. Seloso ako, ayoko nang may iba kayong Diyos. Kaya para parusahan sila, sabi ng Diyos, yung mga 20 years old and above, hindi kayo makakapasok ng promised land, papatayin ko muna kayong lahat. Di ba? So sino lang nakapasok? Dalawa lang. Sa original na nanggaling ng Egypt, dalawa lang. Si Caleb lang at saka si Joshua. Si Moses nga, hindi nakapasok eh. Si Aaron nga, hindi nakapasok eh. Bakit? Nagalit kasi ang Diyos. So wag nating hintayin na magalit ang Diyos. Okay? Wag nating hintayin na magalit ang Diyos. Wag na tayo magkasala kung ganun. Okay? Okay, next. Fear of rejection. Okay? Despite their confidence, okay? Despite their confidence in God's help, okay? The psalmist expresses a fear of being rejected or forsaken. So, si David na to si Haring David na itong nagsulat nito. Pero, meron pa rin siyang fear. Okay? Meron pa rin siyang fear of rejection and being forsaken by God. Isipin nyo yun. Man, King David, a man, ano yun? Yung God's heart. After God's heart. Meron pa rin siyang fear of being rejected or forsaken by God. This reveals the psalmist's vulnerability and the depth of their emotional plea for God's continued presence and favor. So, ibig sabihin, kailangan we are supposed to always seek His face. Hanapin natin ang mukha ng Panginoon.
Sabi niya, huwag mo akong talikuran o ilayo ako sa sama ng loob. Nanalangin si King David na kung pwede, magkaroon siya ng libreng access, no? Libreng pag-access sa Diyos bilang isang kaibigan. Kung tutusin, yung fear niya yun, hindi ko, kung sa akin kung titignan ko yung buhay ni King David, para sa akin, in my own opinion, it is unfounded. Kasi he is after God's heart, so it's always that he is always seeking God's face. So bakit siya matatakot? Di ba? Parang sa akin, it is an unfounded thing. Sabi nga, kapag ang isang tao ay lubusang pinabayaan ng Diyos, hindi siya maaaring hindi mabalisa. So, ibig sabihin, kapag pinabayaan tayo ng Diyos, hindi maaari na hindi tayo mag-worry sa loob ng mga bulong-bulungan ng mga kaisipan. If we worry, nababalisa tayo kung ano-ano ang pumapasok sa ating isipan. Di ba? Para may bumubulong sa atin ng kung ano-anong negative. So, yun yung negative. If we worry, because sabi nga dito, pag ang isang tao iniwan ng Diyos, marami ng worries na papasok sa isip niyan. Marami ng worries ang papasok sa isip niyan. Okay? So, in turn, magpapakita na yan ng puot at galit. Okay? Yung kung tutusin, yung psalmist na ito, the psalmist, sige. Okay? The psalmist finds comfort and reassurance of the unwavering acceptance and reception of the Lord. Even if earthly relationships fail or disappoint, the psalmist trusts in the Lord's steadfast love and commitment to receive and embrace them. Okay? Huwag mo kong iwan. Ito pa rin, kung tutusin, ito pa rin yung tamang batayan ng pagsusumamo sa Diyos. Huwag mo kong iwan. That is the perfect basis for our yung paghingi natin, yung paghiling natin sa Diyos. No? Huwag mo kong iwan. Kasi pag iniwan tayo ng Diyos, hindi na tayo makakatanggap. Di ba? Maring tayong sumangguni sa lahat ng kanyang mga dating awa sa atin. Pwede nating sabihin natin, I sometimes do this. Kapag meron akong hinihingi sa Lord, sinasabi ko sa Niya, diba noon binigay niyo sa akin ito? Nung humingi ako nito, binigay niyo sa akin to. Nung humingi ako nito, binigay niyo sa akin. Wala pa naman kayong wala pa naman kayong wala kayong nireject sa mga ito. At saka yung hinihingi ko naman sa inyo. Diba, tipong kinakausap ko siya as a friend, as my Lord, syempre, as my God, oo. Pero yung way ko is parang isang kaibigan na naglalambing sa isang kaibigan. Ganon, no? Maaari siguro tayong magsumamo sa Kanya, natapusin niya ang Kanyang nasimulan. Nagbibigay na naman siya sa atin . So, ibigay niya na rin sa atin kung ano pa yung ating mga pangangailangan. Kasi nga, sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you. I will never forsake you. Okay? Next is assurance of God's acceptance. Verse 10, though my father and mother forsake me, the Lord will receive me.
Etong father and mother dito, these are our biological parents. Or sabihin natin, kung adoptive parents man yan, adoptive parents, parents pa rin, the mother and the father. So yung mother and father in here are the biological parents. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. King David expresses confidence in God's unwavering acceptance. Unwavering, kasi di naman magmamaliw ang pagtanggap sa atin ng Panginoon. Parati tayong tatanggapin ng Panginoon. No matter how sinful we may be, if we are going to ask for forgiveness, then He is ready and prepared to forgive us and accept us once more in the comfort of His wings. In the comfort, in the refuge of His wings. Okay? Tatanggapin niya tayo. Sigurado tayo doon kung taimtim lang at tunay yung ating paghingi ng kapatawaran. Okay? Ang punto ni Haring David dito sa verse nito ay kahit na ang mga pinakasuporta sa kanya dito sa mundo ay iniwan na siya, alam niya. So ibig sabihin, pinakasuporta, kasi tayo, di ba? Pinakasuporta natin, mga parents natin. Tama? Mawala man sila, God will always be there. Because God has no beginning and has no end. He will always be there for us. Okay? Alam niya na kahit noon pa man, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Okay? So, parting shot. Have unwavering faith, finding comfort in the knowledge that even in our darkest moments, God remains our ever-present helper and Savior. Yan po yung pinakabuod ng Psalm 27 verses 7 to 10. Okay? Conclusion? Okay. Seeking the face of God is a multifaceted spiritual pursuit that encompasses intimacy, presence, revelation, humility, and transformation. It's a central aspect of the believer's journey towards deeper communion with the divine. Okay? And next, our peace, our joy, and our hope are all connected with seeking the faithful